Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magmamakaawa si Zoe sa daddy niya. Bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Pero maaabutan siya ni Annalyn. Nagdadrama na naman si Zoe. Tigilan na niya ang mga acting niya dahil hindi na uubra. Booking na sila ng mami niya. Narito si Annalyn para isumbong siya sa tatay nila. Alam ni Zoe na ang mami niya ang tumulak pero nagsinungaling siya. Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Tinatanong ng maigi ni Robert si Zoe tungkol sa usapan nilang mag-ina. Nung malaman niyang tungkol ito sa hard drive, ay pilit niyang pinapaamin si Zoe kung ano ba talaga ang laman ng hard drive na hindi niya pwedeng makita. Kung natatakot siya sa mami niya, andito siya para protektahan siya. Dahil siya pa rin ang daddy niya. Iyak nang iyak si Zoe dahil hindi niya alam kung sino sa mami o daddy niya ang kakampihan niya. Wala na ito, ang sabi niya, dahil wala na itong laman. Alam ni Robert na wala na itong laman dahil nung pinacheck niya, burado na ito. Bakit niya ito dinilit? Ebidensya ito at mahalaga ito. Pati ba to nalimutan na ni Zoe kung bakit niya ginawa? Itigil na niya ang pagsisinungaling. Huwag na niyang gayahin ang mami niya. Nakikiusap na si Robert. Siya ang daddy ni Zoe. Deserve na niyang malaman ng totoo. Niyakap ni Zoe si Robert. Mahal niya ang daddy niya at walang magbabago. Sila lang ang pamilya ni Robert. Naawa naman si Robert sa anak. Samantala nakauwi na si Moira at nagtatalo naman sila ni Zoe. Natataranta at natatakot silang pareho dahil galit na galit si Robert. Dahil sa hard drive, sinisisi ni Moira si Zoe. Kung gagawa siya ng kalokohan, siguraduhin niyang wala siyang maiiwang ebidensya. Hindi siya gayahin. Sinira niya ang cellphone. Wala nang laman ng hard drive, ang sabi ni Zoe. Katulad na ito ng sirang gamit. Sabi pa ni Moira, malalaman pa ng daddy niya na si Zoe ang may hawak nito at bakit hindi pa ibigay sa mga pulis. Bakit hindi siya nag-isip? Samantala, nagsasabi ng problema niya si Robert kay Dr. Ray. Naawa siya kay Zoe. Wala na siyang magawa nung umiyak na ang anak niya. Marami pa naman siyang gustong tanong. Pakiramdam niya, pinagkakaisahan siya ng mag-ina. Mahal niya si Zoe pero lagi na lang siyang kumakampi sa mami niya. Maya-maya tumawag na si Richie kay Robert. Binalita niya na na-recover na niya ang ibang files pero hindi lahat. Ng mga na-recover niya ay mga kuha lang sa CCTV. Papunta rito si Robert dahil binabantayan na siya ni Moira. Kanina pa siya nakikinig sa pag-uusap nila ni Dr. Ray. Nalaman ni Moira kung saan siya papunta. Nung nakalabas ng kwarto si Robert ay tinawagan na ang driver niya para makarating sila sa mall. Nakasunod sa kanya si Moira. Kailangan mauna si Moira kay Robert para hindi malaman ni Robert ang totoo. Nagmamadali naman siyang umalis. Sa kabilang banda nagpunta si Annalyn sa Apex para kausapin si Moira para malaman kung nakuha ba niya ang cellphone ng tatay niya. Ano naman ang pakialam ni Annalyn ang sabi ni Zoe kung nakuha ng mami niya ang cellphone ng daddy niya. Kung makapagsalita naman si Zoe, kala mo siya lang ang anak. Ang sabi naman ni Zoe, siya lang naman talaga. Salimpusa lang si Annalyn kung nasa mami man niya o wala. Walang pakialam si Annalyn dito. Palaban si Annalyn. Meron. Kasi kung nasa kanya ang cellphone, ibig sabihin, guilty siya. Wala nang point na pagtanggol pa niya ang mami niya. Konting panahon na lang at mabibisto na siya. Kung akala ni Zoe na walang laban si Annalyn, yun ang akala niya. Malapit na ang paghihintay nila na panoorin ang karma nilang mag-ina. Napikon si Zoe at kumuha siya ng lupa. Daldal ng daldal si Annalyn. Wala naman siyang ebidensya. Hanggang dumating na ang mga kaibigan nila sa Apex at inawat sila. Nanakit si Zoe dahil guilty siya? Tanong ni Annalyn, wag nang ipagtanggol ni Zoe ang nanay niya. Hindi ba siya naaawa sa tatay nila? Sinira ni Moira ang buhay ng tatay nila. Galit naman si Zoe. Sina Annalyn ang sumira sa buhay nila. Sumagot rin si Annalyn. Bakit? Sila ba ang dahilan kung bakit nahulog ang tatay niya sa hagdan? Sila rin ba ang dahilan kung bakit nalimutan ng tatay niya ang pagiging doktor? Sila ba ang sumira sa alaala ng buhay niya? Bakit hindi kayang proteksyonan ni Zoe ang tatay nila kay Moira? Nadulas naman ang bibig ni Zoe. Oo, mahal niya ang pamilya niya at ayaw niyang masira ang pamilya nila dahil lang sa isang pagkakamali. Nahalata ni Annalyn. So inaamin na nga ni Zoe na may ginawa ang mami niya sa tatay nila. Pinapalis na ni Zoe si Annalyn. Magkakasakitan na naman sana pero inawat na sila ng mga kaibigan at pinaglayo sila. Samantala nalaman na rin ni Joanne ang malis nga si Moira at mabuti na rin, sabi ni Doc Yula, dahil kung magkataon, mas malaki ang gulo kapag mangyari ito.
Nalaman nila na nagtalo sina Zoe at Annalyn dahil iniisip ni Annalyn na pinagtatakpan ni Zoe ang nanay niya. Nagpayo ang mga kaibigan na natural na kampihan ni Zoe si Moira dahil nanay niya yon. Kung tama naman ang hinala ni Annalyn, lalabas rin ang katotohanan. Walang baho ang hindi aalingasaw. Ang mga sikreto nila, mabubunyag din yan. Sana hindi muna inaway ni Annalyn si Zoe. Aminado si Annalyn na mali niya nga ito. Pero na-frustrate kasi siya dahil sa tuwing malalaman nila ang katotohanan, laging nauudlot. Ang cellphone napunta sa ibang tao. Pumanaw pa ang may alam ng video, pati ang CCTV footage. Hindi nila mahagilap. Pwede na lang umamin sana si Zoe na mami niya ang may kasalanan para matapos na ang lahat ng ito. Dagdag pa ni Yula, mga hinala niya kay Moira ay wala siyang matibay na ebidensya, kaya magagalit talaga si Zoe kapag pagbintangan ng mami niya. Malamang talaga na pagtatakpan niya. Parang nagsisi ng konti si Annalyn at kakausapin niya si Zoe para mag-sorry. Samantala na unang nakarating si Moira sa mall kung saan nagtatrabaho si Richie. Hindi niya ito kilala at tinawag niya ang lalaki. Nagkamali siya. Alan pala ang kausap niya. Nagpakilala siyang siya ang asawa ni Dr. Tanyag. May pinagawa dito ang asawa niya at gusto niya itong makita. Ito ang pinagpuyatan kagabi, sandali lang at tatawagin niya, ang sabi nung Alan. Sa pagmamatsyag ni Moira sa paligid ng shop, nakita niya ang hard drive na may label na for Dr. Tanyag. Kinuha agad niya ito. Maya-maya ipinigilan siya ni Alan. Napahiya si Moira dahil hindi pala ito ang hard drive na hinahanap niya. Nung hanapin niya si Richie ay nag-lunch out pala ito. Nung malaman niya ang lokasyon ni Richie agad siyang sumunod doon. Maya-maya tumawag si Zoe para sabihin nagpunta si Annalyn sa Apex para hanapin ang cellphone sa kanya. Sabi ni Moira ay maaaring nagsumbong na sa kanya si Robert. Hinahabol ni Moira si Robert dahil ang pakalat-kalat na hard drive ay na-recover na ang laman. Pinipigilan niya na makuha ito. Nagtanong si Moira, pwede bang mangyari na ma-recover ang deleted files? Wala namang ideya si Zoe dahil hindi siya IT expert. Umaasa siyang hindi makita ng daddy niya ang aksidente dahil sa oras na malaman niya na ang mami niya ang tumulak sa kanya, sakto naman sumulpot si Annalyn. Rinig na rinig niyang tinulak ng mami ni Zoe ang tatay niya. Nag-deny pa si Zoe. Si Tita Nerissa niya ang kausap niya pero hindi naniniwala si Annalyn sa kanya. Narinig niya ang pinag-uusapan nila. Paalis na si Zoe ay inagaw niya ang cellphone nito para ma-check kung sino ang huling kausap ni Zoe. Natatakot si Zoe dahil hindi naman talaga ang mami niya ang kakol niya. Nag-aagawan sila sa cellphone. Dumating sina Karen at Ivan para awatin sila hanggang matuklasan ni Annalyn na tama ang hinala niya. Ang mami ni Zoe ang kakol niya. Sa kabilang banda, nakipagkita pala si Robert kay Richie sa ibang lugar. Nahalata pala niya na sinusundan siya ni Moira. Samantala, pinakita na ni Richie ang laman ng hard drive at naglabas na rin siya ng laptop. Pinapanood niya agad ito. Nakita ni Robert ang pangyayari. Si Moira nga ang dahilan ng pagkakahulog niya sa hagdan. Samantala, sumugod si Moira kung saan nag-meet up sina Robert at Richie. Hindi na niya napigilan dahil nakita na ni Robert ang video. Narinig niya ang pag-uusap ng dalawa. Ilang beses niyang tinanong si Moira sa dahilan ng aksidente niya pero hindi siya nagsasabi ng totoo. Galit na galit si Robert. Pinagtanggol pa niya si Moira kina Annalyn at Lynette. Sana noon pa ay naniwala na siya. Nakasilip si Moira kay Robert. Hindi siya makapaniwalang nalaman na ito lahat ni Robert hanggang umatras siya ng umatras at nakabasag siya. Parang narinig naman ni Robert ang boses ni Moira. Sa pagmamadali ni Moira, marami naman siyang nakasalubong kaya hindi rin siya nakatakbo agad at nagtago na lang siya sa ilalim ng mesa. Sumunod si Robert at hinanap niya si Moira. Tawag ng tawag si Robert. Gusto niyang marinig na aminin ni Moira ang mga kasalanan niya. Takot na takot si Moira. Hindi siya handa. Nakita ni Moira ang bawat yabag ni Robert. Naging matalino si Robert. Tinawagan niya ang numero ni Moira. Tumunog naman ito. Hindi nga nagkamali si Robert at andito lang pala si Moira. Sakto naman may malaking kahon na dumaan at sumabay si Moira. Bumalik na si Robert kay Richie. Nagsuggest si Richie na lagyan ng copy ang CCTV footage ang kanyang cellphone niya para may safety. Pinag-iingat rin ni Richie si Robert dahil mukhang nakakatakot si Moira. Pero ang sabi ni Robert, siya ang dapat mag-ingat sa galit niya. Sa teaser, magtatalo sina Zoe at Moira. Magsisisihan sila.
Sabi ni Zoe, si Moira ang tumulak sa daddy niya. Sumbat naman ni Moira dahil naman tinatago niya na hindi siya tunay na anak ni Robert. Sabi pa ni Zoe kung hindi sana nagpabuntis si Moira kay Carlos, hindi ito mangyayari. Galit rin si Moira. Kung hindi sana nga siya nabuntis ni Carlos, sana hindi na niya naipanganak si Zoe at sana hindi na lang pinanganak si Zoe. Wala namang kwenta si Moira, ang sabi ni Zoe. Magsusumbong naman si Annalyn kay Nalines. Samantala, makikiusap naman si Zoe kay Robert nang dumating si Annalyn. Inawat niya si Zoe sa kadramahan nito. Andito siya para sabihin sa tatay niya ang totoo. Narinig niya ang pag-uusap nilang mag-ina. Si Moira ang tumulak sa tatay niya. Samantala, hahabulin naman ni Robert si Moira at maaabutan niya ito sa parking lot. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay ng Pangarap. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!